My number 2 is your number 9, Challengers. Oh my God, sino kasi? Si Luca ba to? Guadagnino? Yeah. Queer. Queer. And Call Me By Your Name. Call Me By Your Name and some other... Alam mo, ngayon lang nagsinkin sa akin ito, hindi ko alam kasi may 3 pa lang naman yung napapanood ko from Luca. Ito yung parang least Luca. Tama ba? Yeah, parang ito medyo popcorn. Totoo. Hindi siya yung queer, hindi siya Call Me By Your Name, hindi siya Bones and All, hindi siya Suspiria. Okay, yeah. Yun yung number 2 ko. Of course, yung main draw ko dito nung una is parang, kasi based on the trailers. Oh, is this a homoerotic film? Is this meron bang gay elements? And I'm a huge fan of Josh O'Connor's work dun sa God's Own Country. So, nagpakita siya dun ng Keme. So, parang, okay, parang maybe we will tune in. Joke lang. Anyway, pero for real, nung pinanood ko siya, what I like most about this film is yung unique and complicated dynamics ng relationship nung 3 leads nila, Zendaya, ni Josh O'Connor, at saka ni Mike Feist, whom first time siyang ma-introduce sa akin ng first time siyang ma-introduce sa akin sa pelikulang ito. Same. So, yeah, parang mag-best friend yung dalawang guy from childhood. Tapos, na-meet nila itong si Tashi, si Zendaya, sa isang tournament. And then, pareho nilang nagustuhan. And then one night, parang dinner sila ni Zendaya na maghalikan. And yun, naghalikan sila. And akala ko after this, mamumuo yung parang straightforward na parang relationship or parang habulan ni Mike at saka ni Josh O'Connor. Pero binigo nila tayo dun kasi hindi siya nangyari. Naging rivalry yung dating for Zendaya's heart, apparently. Yeah, so parang na-surprise ako dun, which is good kasi akala ko parang pang-dibog lang tong pelikulang to. So si Tashi, parang romantically entangled siya both dito sa 2 male characters natin. But parang it seemed like na parang she also went through an over a decade long power trip para lang i-ship yung dalawa. Alam mo yun sa dulo. Totoo. Yeah. Para siyang triple love story na hindi straightforward. Pero yung desire for something or longing nung isa't isa ay different. Si Zendaya, it seems like she just wants to watch a really good tennis. Parang si Patrick, gusto lang niyang makikompete dito kay Mike Feist. And si Mike, gusto lang rin niya makikompete dito kay Patrick. But si Patrick, hindi mo alam kung parang nakikita mo na nagfo-fall in love din siya dito kay Mike. Pareho ba tayo ng interpretation doon or hindi? For me, mas nangibabaw kasi yung desire ni Tashi na i-restore yung kung ano man na nasira between the guys. Parang ganun yung naging journey. And yung sexual tension, ayoko sabihin na nagkataon lang na nandun because that's the story. Parang malaki siyang factor lang ng pag-restore ng relationship na nawala na yun. So, hindi rin kasi siya throuple story. It's ano lang siya, parang it's not, pero gets mo yung Kaya nga ang ganda ng ending kasi parang nakuha ni Zendaya yung gusto niya na mangyari sa dalawang yun. Pero may boundaries. Lahat. Alam mo yan, parang they should not be playing anymore kasi hindi na sila bata. They're adults. Parang how do you settle parang the score when which you is are very grown-ups. Diba? Oo nga, no? Yun. Yeah, parang I love it. Parang it's very sexy yung film. Parang it takes its time, pero yung end niya is parang it ended on a really high note then. What's your number 2? Ang number 2 kay A Real Pain, originally again number 1. Putang lahat na lang number 1. Ang hirap kasi naman, hirap pumili ng number 1. Anyway, A Real Pain, wala akong expectation. Alam nga, ang sarap pag may mga pelikulang wala kang expectation tapos ang ganda. Anyway, so
kasi Jesse Eisenberg, who seemed to have passed his time, parang Kieran Culkin, na parang a TV star, na parang di naman kilala sa mga pelikula niya. So, what can you expect mas from this? kilala natin siya sa Succession. Yeah. And kapatid siya ni Home Alone. Tama ba? Yeah. Oh, ni Macaulay. So, magpinsan sila dito, nag-reunite sila para bisitahin ang Jewish heritage nila sa pamamagitan ng isang tour sa Poland. Bukod sa horror ng World War II, which is ine-expect mo na kasi nalatag naman yan ng pelikula. Ang galing ng pelikulang to when it comes to tonal shifts. Yung comedic part niya, Okay. hindi pilit, pasok pa rin. Alam It's mo a comedy drama, right? comedy drama siya. Tapos, kapag nagde-decide siyang magpakaseryoso, swak na swak pa rin. Ang tight ng editing. Ang ganda ng screenplay. Like, ito yung parang number 1 ko siya. Anyway, ito yung pinaka-paborito kong screenplay sa 2020, nung 2024. And, ang daming philosophical shit na hindi pilit. Ang gusto ko sa philosophical shit niya ay hindi siya preachy. Hindi siya talaga preachy. Parang na-communicate niya na maayos yung message or yung philosophy na gusto niya sabihin without trying too hard or being deep about it. Yeah, though alam mong may lalim talaga. Yeah, ito yung mga pelikulang invested ka kagad sa characters, you're gonna root for them. You give shit about their shit. Tapos, excited ka kung saan sila dadalhin ng kwento. Emotionally devastating din to, especially sa paghimay niya ng depression. Yeah, kasi yung isang character doon may apparent depression na malala. So, yeah. Alam mo yung naalala ko sa film na to, Wicked. Kasi yung Wicked, ang haba niya, 3 hours yata. Papuntang 3 hours. Pero, ako personally, alam ko may issue ko sa Wicked. Pero ako personally, hindi ko na nahalata na, putang ina 3 hours na pala yun halos. So, alam mo yun, hindi ako na-bore. So, sa pelikulang to, ito yung pelikula na may tendency na maging boring sana. Kung hindi lang naging maayos ang pagkakahandle. Ang ganda ng pagkakahandle. Again, ang ganda nung tone. Sakto yung tone. Na-handle lang maayos yung tonal shifts. Yung thematic issues, na-handle lang maayos. Again, could have been very dull, pero dahil sa magandang direksyon, dahil sa tight editing, dahil sa magandang screenplay, naitawid siya ng maayos hanggang dulo. And I think, kahit may nominations to sa iba't ibang award shit, parang for me, underrated niya pa rin, or parang wala siya sa radar ng mga tao na na-frustrate ako for that. So yun, yung sinabi ko nga na yung totoong real pain sa pelikulang to ay yung fact na hindi siya na-nominate as Best Picture sa Oscars. Pero yeah, I really love this film. Paglalaban ko to hanggang dulo. Wow. So yeah, that's my almost number 1 favorite film of 2024.